Sa ilalim ng nagbabadyang ulap, nanatili sina Luo Chen at Zhong sa tarangkahan ng lungsod, habang pinagmamasdan ang hindi maipaliwanag na tensyon sa paligid. Ang mainit na sikat ng araw ay tila nawawala sa bigat ng sitwasyon. Sa kabila ng dami ng mga tao na pumapasok at lumalabas ng lungsod, napansin ni Luo Chen ang kakaibang nangyayari. Ang daming tao ang pumapasok sa lungsod, ani Luo Chen, mababa ang tono ngunit puno ng pagtataka. Pero tayo, paulit-ulit tayong pinaghihintay. May kung anong kakaiba rito. Parang sinadya. Agad na tumingin si Zhong sa paligid, tila sinisigurado kung walang ibang nakikinig. Nang makasiguro, bigla niyang binalingan si Luo Chen. Binabantayan ba tayo? Ang tanong niya, mabigat ang boses. Tumango si Luo Chen, sabay sagot. Malamang. At hindi lang basta pagbabantay, may intensyon sila. Sumang-ayon si Zhong. Tama ka, yung matabang gwardya kanina, halata namang pinapakita niya ang lakas niya para takutin tayo. Ayaw niyang direktang kumilos, pero sinusubukan niya tayong patagilan dito. Lumipas ang ilang minuto ng pag-iisip at pagbabantay hanggang sa lumabas mula sa tarangkahan si Elder Zhong. Nang makita si Zhong, agad niya itong nilapitan, na tila walang kaalam-alam sa nagaganap. Ah, Zhong, dumating ka na pala. Masiglang bati ni Elder Zhong, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay tila may bahid ng lihim. Saglit niyang tiningnan si Luo Chen at nagtanong, at sino naman itong kasama mo? Agad na sumagot si Zhong, may halong kumpiyansa sa tinig. Ito si Luo Chen, isang bagong kaibigan. Sa sandaling iyon, isang matabang lalaki ang nagmamadaling lumapit. Ang pawis sa kanyang noo ay tila mas matingkad kaysa sa kanyang kaba. Mr. Zhong, ano ang ginagawa mo dito? Sinunod ko ang inyong utos. Bulalas nito, na halos hindi makahinga sa pagmamadali. Hindi sumagot agad si Elder Zhong. Sa halip, saglit siyang umubo, tumigil ang matabang lalaki sa pagsasalita, parang biglang nawala ng tapang. Nagpatuloy si Elder Zhong, tumingin kay Zhong na may bahagyang pag-aalala sa boses. Napansin kong ni-delay ka nitong mga nakaraang araw. Kaya sinabi ko sa pinuno ng mga tagapangalaga na bantayan ang galaw mo. Pero sapat na iyon. Halika na, umuwi tayo at pag-usapan ito sa loob. Habang naglalakad papasok sa lungsod, hindi maiwasang mapansin ni Luo Chen ang paligid. Napakaraming tao ang nagmamadaling naglalakad, ang ingay ng kanilang mga hakbang at bulungan ay sumasabay sa simoy ng hangin. Ang mga gusali ay matataas, gawa sa matibay na bato at kahoy, na tila sumasalamin sa kasaysayan at yaman ng lungsod. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Luo Chen ang bigat ng mga mata ng mga tao. Hindi ito ordinaryong lungsod. Sa ilalim ng maingay na kabihasnan, may misteryong nagkukubli, isang lihim na tila naghihintay ng tamang sandali para lumantad. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang malaking gusali na tila tahanan ng kapangyarihan at awtoridad. Sa pintuan pa lang, ramdam na ang bigat ng responsibilidad na dala ng lugar na ito. Tahimik silang pumasok, ngunit alam nilang ang tunay na pag-uusap ay magsisimula pa lamang. At tuluyan nang nakapasok sina Luo Chen sa loob at pinagmamasdan niya ang paligid at napabulong siya sa sarili. Parang hindi pangkaraniwang pamilya ang pamilya Zhong. Nang makaupo sila, agad tinanong ng dakilang matanda si Zhong. Kumusta ang iyong paglalakbay? Sumagot si Zhong na may mabigat na boses. Dakilang matanda, inatake ng White Cloud Fortress ang aming kargamento habang dumadaan sa White Cloud Valley, at malaki ang nawala sa amin. Biglang sumiklab ang galit ng dakilang matanda at mariing sinabi, napakatapang ng White Cloud Fortress para galawin ang aking mga kalakal. Habang nagngangalit ang dakilang matanda, si Luo Chen ay tahimik lamang na pinagmamasdan ito. Sa kabila ng pagsasabi ng galit, napansin niya ang kaplastikan sa mukha ng matanda. Sa isip ni Luo Chen, napabulong siya, ang matandang ito mas malakas pa kaysa kay Luo Xiaotian. Siya ba ay isang 6-star na espiritual na mandirigma? Muling bumaling ang dakilang matanda kay Zhong at tinanong, nasugatan ka ba? Hindi sumagot si Zhong gamit ang salita, kundi tumango lamang ito ng bahagya. Napansin ng dakilang matanda ang katahimikan at agad niyang iniutos sa kanyang bantay, dalhin mo muna si kaibigang Luo Chen para makainom ng tsaa, may pag-uusapan kami ni Miss Lumapit ang bantay at magalang na sinabi kay Luo Chen, Ginoo Luo, dito po kayo sumunod.
Nagsalubong ang tingin nina Luo Chen at Zong tila nagkakaintindihan ngunit walang salitang binitiwan kasabay nito inihatid si Luo Chen sa isang silid kung saan siya magpapahinga habang nasa loob sila inutusan ng bantay ang dalawang babaeng katulong pagsilbihan ninyo ng mabuti si Ginoo Luo naiintindihan ba? Sumang-ayon naman ang dalawang babae at yumukod nang naiwan na si Luo Chen sa loob ng silid narinig pa rin niya mula sa labas ang boses ng bantay siguraduhing paglingkuran siya ng maayos. Naiintindihan ba? Espesyal akong inutusan ng dakilang matanda para tiyakin ito. Napakunot ang noo ni Luo Chen habang iniisip mukhang sinubukan akong ikulong ng dakilang matanda. Malamang may kasapakat siya sa White Cloud Fortress. Biglang nagliyab ang galit sa kanyang dibdib at napabulong siya sa sarili kong ganon, nasa panganib si Zong. Ngunit agad din niyang naisip. Ngunit ang lakas ng dakilang matanda ay hindi bababa sa 5 bituin, at ang lakas ni Keeper Wei ay halos kapantay niya kung magkakaroon talaga ng problema, napakababa ng tsansa naming makatakas ni Zong. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napatingin siya sa paligid at napansin ang katahimikan ng silid sa kanyang isip, dumaan ang mga katanungan hindi ko akalaing maraming mahuhusay na mandirigma sa isang lungsod hindi pa sapat ang aking kultibasyon dito ngunit habang naghihintay, dapat ko bang sanayin ang aking espiritual na lakas? Biglang pumasok sa kanyang alaala ang laban niya kay Ye Wei. Noong araw na lumaban ako kay Ye Wei, ang misteryosong devouring fighting spirit ay may kamanghamanghang epekto. May paraan kaya para magamit ko ito ng sadya. Nagdesisyon si Luo Chen na magsimula ng kultibasyon habang nakapikit, napunta siya sa kanyang fighting spirit at naramdaman ang kakaibang pagbabago na pamulat siya at napabulong, kakaiba bakit mahina ang aking espiritual na lakas kumpara noong una. Maaaring ito'y nasipsip ng devouring fighting spirit. Sa kanyang pagninilay, napagtanto niya ang espiritu na ito ay kayang sumipsip at harangan ang espiritual na lakas kung maiintindihan ko ang devouring fighting skills magkakaroon ako ng hindi inaasahang paraan para harapin ang malalakas na kalaban sa hinaharap. Ngunit napakakaunti ng alam ko tungkol dito paano kaya ako. Habang siya'y mas lalong nagfo-focus sa pagkultibasyon, biglang nagbago ang eksena. Napunta siya sa isang kabundukan at napalibutan ng malalaking dragon. Sa gitna ng labanan, nakita niya ang kanyang kaibigang oso. Napasigaw siya, ngunit kasabay nito'y nahirapan siyang magpatuloy sa pagkultibasyon. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at napabulalas. Ang eksenang iyon ang Spirit Beast Mountain Range. Mukhang may koneksyon ang devouring fighting spirit sa Spirit Beast Mountain Range. Sa kanyang isipan biglang sumagi ang pangako niya, umalis ako ng napakabilis sa Marshall County, ngunit ipinangako ko kay Brother Bear na babalik ako sa Spirit Beast Mountain Range upang resolbahin ang isyu pagkatapos mapalakas ang aking lakas. Sa puntong iyon puno ng determinasyon si Luo Chen alam niyang kailangan niyang palakasin ang kanyang espiritual na lakas upang maharap ang mga paparating na hamon. Biglaang naputol ang iniisip ni Luo Chen nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Agad siyang tumakbo sa likod ng pinto, nagtatago sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang inusal. Sino naman ito ngayon? Ang Grand Elder ba? O si Keeper Wei? Hihiwalayin nila tayo, at ngayon, maaari na nilang umatake ng paisa-isa. Habang dahan-daw ang bumubukas ang pinto, inihanda ni Luo Chen ang sarili para sa pag-atake. Ngunit laking gulat niya nang makita kung sino ang pumasok, si Zong. Nagtaka si Zong sa kinikilos ni Luo Chen at agad siyang tinanong. Ano ba ang ginagawa mo? Agad namang sumagot si Luo Chen, nagmamadali at may kaba sa boses. Hindi, akala ko ibang tao ang naririto. Binaliwala ni Zong ang sagot niya at nagpatuloy nagsalita si Luo Chen nang matapos utusan ni Elder Zong si Keeper Wei na iwan ako dito at parang sinusubukan nilang ikulong ako dito sa tingin mo ba, may sikreto silang itinatago. Mariing sumagot si Zong Hanggal ka, si Keeper Wei ay tao ko. Ako ang nag-utos sa kanya na pigilan kang pumasok sa kwarto sakaling may mangyari. Pero paano naman si Elder Zong wika ni Luo Chen? At tumugon ni Zong ang Grand Elder ay matagal ng tagapamahala ng White Cloud City. Ang kanyang kultibasyon ay hindi matansya. Narinig ko na nakapag-breakthrough siya sa 30 taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Luo Chen, kasabay ng malamig na pawis na bumalot sa kanyang katawan. Napausal siya. 6 stars.
Tumango si Zong-er at sinabing, hindi pa malinaw kung kasabwat siya sa pagnanakaw ng mga kalakal, pero ngayon, wala tayong kapangyarihan. Ang pamilya Zong ay napailalim sa mga atake, at walang makikinabang sa pagkasira ng ating pangalan. Nag-alinlangan si Luo Chen bago magtanong. Kaya, mayroon ka bang ibang plano, Sister Zhongli? Ngumiti si Zong-er at sumagot. Ngayon, ang kapatid kong si Zong Xiar ang namumuno sa Li City. Kung may mangyari sa akin dito sa White Cloud City, hindi makakaligtas si Elder Zong. At si Keeper Wei ay nandito rin. Sa ngayon, ligtas tayo. Ngunit upang maiwasan ang matagal na paghihintay, aalis ako bukas at babalik sa Li City. Kailangan kong maabyutan ng taunang bagong student exam ng Martial Arts Academy. Nagulat si Luo Chen sa sinabi ni Zong-er at nagtanong, Sister, ikaw ba ang bagong estudyante ng Martial Arts Academy ngayong taon? Napatawa si Zong-er at sinagot siya, hindi ako bagong estudyante, technical, prospective second-year student ako. Nagpa-practice lang ako para sa second-year freshman exam. Pero Little Luo Chen, bakit hindi ka sumama sa akin sa Martial Arts Academy? Ang pamilya Zong, bilang isang espesyal na pamilya, ay may tiyak na pwesto taon-taon. Sa iyong talento, sigurado akong makakapasok ka. Hindi makapagsalita si Luo Chen. Sa kanyang isip, pilit niyang iniisip. Martial Arts Academy. Ang dami ng pwesto. Ano ang nangyari kay Yeru? Ano ang pipiliin niya sa huli? Muling nang usap si Zong-er, hinahawakan ang balikat ni Luo Chen. Little Luo Chen, bakit hindi ka bumalik muna sa Li City kasama ko? Doon natin pag-isipan ng tungkol sa Martial Arts Academy. Nagpa siya si Luo Chen at matatag niyang sinagot. Sige, wala rin akong balak na bumalik dito. Kinabukasan, makikita si Zong-er na nasa trangkahan, handa na sa pag-alis sakay ng kanyang karwahe. Habang inihahatid siya palabas ng White Cloud City, nagpasalamat ang elder at nagsabi, Salamat sa pag-aalaga sa akin ng ilang araw. Tiyak na sasabihin ko sa aking ate ang tungkol sa kasunduang ito pagbalik ko sa Li City. Sumagot naman ang elder, Miss Lee, mag-ingat ka sa daan. Matapos magpaalam, tuluyan nang umalis si Zong-er. Habang sinusundan ng tingin ng elder ang papalayong karwahe, biglang dumating ang leader ng mga bandido at tanong nito. Elder Zong, hahayaan mo na lang ba silang umalis? Mariin siyang sinagot ng elder. Ito ay dahil hindi gumagawa ng maayos ang inyong White Cloud Fortress. Ngayon pa, si Wei Changfeng mismo ang nag-escort sa kanya, kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng malaking kaguluhan. Ngunit may ngiti sa kanyang labi, isang ngiting mistulang demonyo. Sinabi pa niya, ngunit kapag nakaalis na ang mga balahibo, ang pamilya sa Li City ay kailangang magbayad ng malaking penalidad sa kontrata. At makikita natin kung paano aayusin ng dalaga ang gulong ito. Sa daan, habang pinagmamasdan ni Luo Chen ang paligid, na itanong niya. Sister Zong Li, dadaan ulit tayo sa White Cloud Valley. Hindi ka ba takot na umatake ulit ang mga tao mula sa White Cloud Fortress? Ngumiti si Zong-er at kalmadong sumagot. Ngayon nakasama natin si Keeper Wei pauwi, kung sila'y mangangahas muli, hindi sila makakauwi ng buhay. Takot akong hindi nila kayang buweltahan. May pag-aalinlangan si Luo Chen at nagtanong. Kung ganoon ka ketiwala kay Keeper Wei, malakas ba talaga siya? Tumawa si Zong-er bago sumagot. Si Keeper Wei ay dating alipin sa digmaan ng aming lolo. Kahit na matagal na siyang hindi lumalaban, inaasahang hindi siya mas mahina kaysa sa Grand Elder. Napaisip si Luo Chen, kung ang pamilya Zong ay may ganitong kalakas na tao pa rin, napakatindi nila noong kanilang gintong panahon. Bigla siyang tinawag ni Zong-er dahilan upang maputol ang kanyang pag-iisip. Sa takot na pausal si Luo Chen, Sister Zong Li, pwede bang tigilan mo akong tingnan ng ganyan nakakatakot? Ngunit sa halip, pinisil ni Zong-er ang kanyang pisngi at seryosong nagtanong. Ano ang nangyari noong gabi sa White Cloud Valley? 26 na bandido ang napatay, kasama na ang 3 2-star Soul Masters. Alam kong ikaw ang pumatay sa kanila. Agad na tanggi ni Luo Chen. Ano ang sinasabi mo, ate? Hindi ko nauunawaan. Binitiwan ni Zong-er ang kanyang pisngi, ngumiti, at nagsabi. Kung ayaw mong pag-usapan,
kalimutan mo na. Ngunit, Little Luo Chen, kailangan kitang paalalahanan, alam ng ate mo na malakas ka, ngunit ang Lee City ay punong-puno ng mga eksperto. Ang mga puwersang naroon ay magkakaugnayan. Hindi ka pwedeng maging pabaya pagdating mo doon. Patuloy si Zhong Er. Ang imperyong Tianduo ay may mahigpit na hierarkiya. Ang Lee City ay isa sa 10 royal cities. Kung ang White Cloud City ay maliit, ang Lee City ay mas higit pa sa iyong inaasahan. Pagkalipas ng mahabang paglalakbay, narating nila ang Lee City. Makikita ang malalaking tarangkahan at maraming kawal na nagbabantay. Agad sumigaw ang isang kawal. Huminto. Bago makapasok sa lungsod, kailangang dumaan sa mahigpit na inspeksyon. Sumilip si Keeper Wei mula sa karwahe at nagsabi, "Second Lady, dumating na tayo sa Lee City. Gusto ng mga guard na imbestigahan tayo." Walang takot na sagot ni Zhong Er. "Wala tayong panahon para maantala. Diretso na tayo sa lungsod." Ngunit nang hindi siya pinansin ng mga kawal, biglang hinigpitan ng isa sa mga ito ang tali ng kanilang kabayo at sumigaw. "Hindi mo ba ako narinig? Bumaba kayo sa karwahe." Sa halip na magalit, kinuha ni Zhong Er ang isang bagay mula sa loob ng karwahe at inihagis ito sa bantay. Nang saluhin ito ng kawal at makita ang badge, bigla siyang napaluhod at nagsabi, "Patawad po, pumasok na kayo." Agad namang pinatakbo ni Keeper Wei ang karwahe papasok sa lungsod. Habang pinagmamasdan ni Luo Chen ang paligid, hindi niya napigil ang sabihin, "Sister Zhong Li, ito na ba ang Lee City?" Napakagarbo. Ngumiti si Zhong Er at sinagot siya, "Ang Lee City ay isa sa 10 king cities. Hindi ito kasing dukha tulad ng White Cloud City." Gulat na gulat si Luo Chen. "Akala ko malaki na ang White Cloud City, ngunit kung ihahambing dito, wala iyon." Napatawa lang si Zhong Er, hinayla ang kamay ni Luo Chen, at sinabing terya na Little Luo Chen iuuwi na kita. Habang papalapit sila sa palasyo, napansin nila ang maraming tao na nagtitipon at sumisigaw. Buksan ang pintuan. Nag-alala si Luo Chen at tinanong si Zhong Er. "Parang may gulo sa unahan. Ano ang nangyayari?" Sa gitna ng kaguluhan, maririnig ang sigawan ng mga tao. "Akala mo ba pwede kang magtago at hindi lumabas? Zhong Xiao, lumabas ka rito. Basurang pamilya Zhong, magbayad kayo sa pagpatay." Napaikot ang tingin ni Zhong Er, at galit na sinabi, "Kahit hindi na kasing laki ng dati ang bahay ng pamilyang Zhong, hindi maaaring may maging bastos sa harap nito." Agad niyang iniutos kay Keeper Wei, "Alamin mo kung ano ang nangyayari dito." Walang pag-aalinlangan, sumunod si Keeper Wei, handang kumilos para sa kapakanan ng pamilya Zhong. Sa isang magarang bulwagan, isang kabataang babae na may dalisay na kagandahan ngunit taglay ang bigat ng responsibilidad ang tahimik na naglalakad siya ang pinuno ng pamilya Zhong, si Zhong Xiao. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang magsalita ang kanyang tagapayo. "Miss, kamakailan lang ay nakumpiska ang botika ng ating pamilya. Malaking sugat ang iniwan nito sa ating lakas. Marami na rin sa mga alipin ang lihim na umaalis sa bahay Zhong." Napabuntong hininga si Zhong Xiao at malungkot na nagwika. "Matapos ang pagkamatay ng ating ama, unti-unti nang bumabagsak ang pamilya Zhong. Umaasa na lang ako na babalik ang aking nakababatang kapatid upang masolusyonan ang mga agarang pangangailangan ng ating pamilya." Bigla siyang napatigil nang marinig ang isang pamilyar na tinig mula sa may pintuan. "Ate, narito na ako." Sa kanyang kasiyahan, dali-daling lumapit si Zhong Er at mahigpit na niyakap ang kanyang nakatatandang kapatid. Habang yakap-yakap niya ito, napaluha si Zhong Er at sinabing, "Ate, patawarin mo ako. Napalpak ko ang kasunduan sa mga balahibo." Ngunit, sa halip na sumbatan, mahinahon siyang pinakalma ni Zhong Xiao. "Zhong Er, huwag kang mag-alala. Huwag ka nang umiyak. Halika, pumasok muna tayo at unti-unti nating aayusin ang lahat ng ito." Habang pinagmamasdan ni Luo Chen ang magkapatid na naglalakad, tahimik siyang napaisip, siya ba ang nakatatandang kapatid ng pamilya Zhong? Napakabata pa para sa ganitong kalaking responsibilidad. Habang nakaupo na silang lahat, nagbigay galang si Keeper Wei at sinabing, "Miss Zhong, matagal nang nasa puting ulap na lungsod si Keeper Wei. Salamat sa pagdala kay Zhong Er pabalik ng ligtas.
Bagamat may mga eksperto gaya ko na tumutulong, marami pa rin ang may masamang balak sa pamilya Zong, gaya ng mga elder. Tama ba? Tumango si Zong Xiaor, tapos, itinuon niya ang pansin sa binatang kasama ng kanyang kapatid. Zong maaari ko bang malaman kung sino ang binatang ito? Agad namang tumugon si Zong na may ngiti sa labi. Siya si Luo Chen, at salamat sa kanya, nakabalik ako ng ligtas. Medyo nahihiya naman si Luo Chen at magalang na bumati. Kamusta, Ate Sian? Napangiti si Zong Xiaor at pabirong sinabi, napakahusay mo talagang magsalita, Mr. Luo, napakagwapo mo rin. Akala ko tuloy, dinala na ni Zong ang kanyang sinta pabalik. Namula si Zong at mabilis na umalma. Ano ba ang sinasabi mo, ate? Hindi yan ang iniisip mo. Dagdag pa niya, ipinaliwanag niya ang ginawa ni Luo Chen sa White Cloud Valley, sa simula pa lang sa puting ulap na lambak, nilipol ni Luo Chen ang 26 na bandido sa isang hininga, kasama ang maraming 2 bituing Soul Masters. Salamat sa kanya, nakaligtas ako. Napatigil si Zong Xiaor at Keeper Wei sa narinig, at lihim na nagulat si Keeper Wei. Hindi ko inasahang napakalakas ng batang ito. Nahihiya namang sagot ni Luo Chen, isang pagkakataon lang iyon. Ngumiti si Zong Xiaor at sumenyas kay Keeper Wei. Keeper Wei, samahan mo si Mr. Luo maglibot habang si Zong at ako ay mag-usap. Nagbigay galang si Keeper Wei bago dalhin si Luo Chen palabas. Nang makalabas na ang dalawa, malumanay na tinanong ni Zong Xiaor ang kapatid, Zong mahirap ang iyong paglalakbay, hindi ba? Tumango si Zong at may lungkot sa tinig. Ate, marami sa amin ang nasugatan at napatay, at nilooban ng puting ulap na kuta ang mga balahibo natin. Ngunit, ate, maaaring may taksil sa pamilya Zong. Mahinahon naman siyang sinagot ng kanyang kapatid. Marami sa mga elder ng pamilya Zong ang matagal nang may masamang layunin, at hindi na nila maitago ito. Napatigil si Zong narinig niya ang sigawan mula sa labas. Ate, marami ang sumisigaw sa labas. May mali ba? Tumango si Zong Xiaor at nagpaliwanag. Nilooban ang mga balahibo, may malaking utang tayo, at 2 araw pa lang ang nakakaraan, nakumpiska pa ang batika. Bagamat natutulungan ko ang ating pamilya sa ngayon, kailangan kitang tanungin, ano ang gagawin mo sa kasalan ng pamilya natin? Nagulat si Zong at nagtanong, Ate, bakit mo biglang binanggit ang bagay na ito? Malungkot na paliwanag ni Zong Xiaor. Ngayon na ang pamilya Zong ay nasa panganib, malaki na ang pagbabago sa Li City. Ang pamilya mo ay tumutulong upang solusyonan ang ating mga problema, ngunit kailangang magdesisyon tayo tungkol sa kasunduan sa kasal. Tahimik na napaisip si Zong bago sinabing, ang kasunduan sa kasal ay ginawa ng master noon pa. Bagamat si Mo Cheng ay isang mandirigma, nakikita kong iniingatan niya ang damdamin mo. Kaya, isipin mong mabuti, ate. Bigla silang napatigil nang marinig ang sigaw ng isang tagapaglingkod mula sa labas. Miss, narito na si Ginoong Mo Cheng.